Maayong adlaw mga igsoon. Kung asa man ka karon o asa man ni nakaabot nga video, maayong adlaw sa imong unta na ka sa maayong kahimtang. So daghang salamat kay sa mga Kristohanon nga nagapadayon sa pagpaminaw o pagtan-aw sa simplified sermons nato dinhi nga masabtan jud sa ordinaryo nga tawo kung ihuman lang ni niya. Okay? So igsoon higala kung bag-o ka dinhi nga nag-view, welcome sa imuha ug unta tapuson nimo ning video igsoon. And before I really started this video, again nagpray na ko daan, because it really takes time in praying, no? So karon igsoon, mag-share na pod ko kuan kaning pulong sa Ginoo nga share na pod ko pulong sa Ginoo nga makita sa Jeremiah 29:11. Okay, nag-ingon dinhi, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Pagatimahan nato kini igsoon, a life that has a unique purpose, ang kinabuhi nga naay pinasahi nga katuyuan. Igsoon higala, kumusta man ang imuhang kinabuhi karon? Kumusta man ang dagan sa imuhang life as person sa kalibutan? Naa pa ka karon sa stage nga kanang naglibog ka kung unsay purpose nimo? Nangutana ka unsay bilin nimo or unsay papel nimo sa kalibutan? So igsoon para ni sa imuha. Okay, so I hope and I pray nga ang balang espiritu magatabang kanimo sa pagpasabot igsoon sa pulong sa Ginoo nga imuhang mabatian karong dakna ano. So nag-ingon din here, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Ginoo igsoon ang nag-ingon. Kabalo ang Ginoo sa iyahang mga plano alang sa atoa. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So this book of Jeremiah is primarily a message of judgment on Judah for rampant idolatry. So a message of judgment, meaning to say, warning siya ba kay nakita sa Ginoo igsoon ato na time nga rampant na kayo ang idolatry, no? After the death of King Josiah, the last righteous king, the nation of Judah had almost completely abandoned God and His commandments, meaning to say, nawala na or giwala nila or wala na nila ginasunod ang atong buhi nga Dios o ang mga sugo sa ato ang buhi nga Dios. So God has a message to the exiles in Babylon who had been taken there in 597 BC. So gipadalan sila og prophet sa Ginoo named Jeremiah. Okay? Kaya nga naman, nakita sa Ginoo nga nanggawas na ang daghan kay mga mini nga mga propeta ato na time. Then gina-confuse niya ang mga tawo. Gina-confuse nila ang mga tawo. So when you read that whole chapter, naay mini nga propeta diha sa last verse nga kuan sa Ginoo, panisyan sa Ginoo. Okay, kung mubasa lang jud ta. So bantay-bantay ta kung mo claim ta ba nga prophet ta sa Ginoo niya. Dili dai gikan sa Ginoo ang pulong nga imuhang sulti. Igsoon, warning ni sa mga mo claim nga prophet or mo claim nga minister sa Ginoo. Unya tinumo ra diin niya ang pag-ingon. Ingon ra siya gikan sa Ginoo. Igsoon, naatay kaukulang parusa ana gikan sa Ginoo. So this is just a warning, no, sa mga ingana na mga tawo. So God is so concerned to His people. Maong gihatagan niya sila og practical instructions, no? Samtang naa mo dinha sa captivity,
live a normal life, panrabaho mo, pero pag-ampo pod mo. O i-reject ninyo ang mga lies gikan sa mga mini nga mga propeta. Meaning to say, ang gusto sa Ginoo ato nga pamatian nila is si Prophet Jeremiah. Kay siya jud ang gipadala sa Ginoo to warn the people. Okay? And some of the people there nakita nga gakahitabo ang tanang mga propesiya ni Prophet Jeremiah. Abi ninyo, una-una ba ya nag-refuse ba si Jeremiah nga wala man nag-refuse, nagreklamo ba nga dili man ko kabalo mo sulti, no? Bata pa man ko. Pero gigamit sa Ginoo si Prophet Jeremiah at that time to warn those people nga naa sa idolatry. In verse 12, igsoon, nagingon ang Ginoo, then you will call to me and you will go and pray to me and I will listen to you. Meaning to sige, pangita jud sa Ginoo sa atua ang kanang action nga magtawag ta sa iyaha, muluhod ta sa iyaha, muampo ta sa iyaha, mutawag ta sa iyaha. Then verse 13, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. So ato na time di ay siguro nakuan na sa Ginoo, nakita sa Ginoo nga natabunan na jud sila sa mga false teachings, mga dili tinuod na mga butang ang katong mga katawhan. But God said to them nga kung inyo akong pangitaon, inyo akong makaplagan. Kung inyo akong pangitaon sa tibuok ninyong kasing-kasing. Okay? Thus God says, pangita ko ninyo sa aning nga lugar. Nagkuan mo sa si Lord ana na time wala. Pangita ako ani na lugar, adto mo anhi sa kuan, na ako didto. No, wala. Nagingon ang Ginoo, and you will seek me and find me when you search for me with all your heart. It is really a personal relationship sa Ginoo when it comes sa pag gusto tang makaila sa iyaha. Ing ana si Lord nga nag-promote when He wants to be kanang makighimamat sa ato personally. He really wants us nga mo connect sa iyaha, mo tawag sa iyaha. Okay, mo call sa iyaha, mo pray sa iyaha. But sad to say, sometimes magpray lang ta, mo tawag lang ta kung natay gikinahanglan sa Ginoo. Mura bag amiga nga kung wala nang ginahanglan dili manawag, pero kung ginahanglan kabalo na mo no nang ginahanglan nagtabang bisag kinsa na lay kuanan patingalan ko karon na may pila ray katuig no. So say matrap tag ing ana nga kuan, ing ana nga scenario, no, pero dili ganahan ang Ginoo na igsoon. Gusto sa Ginoo constant nga communication when it comes sa pakig-relate sa iyaha, and to be able to know nga naatay unique purpose. Kailangan natay mahibaluan nga duha ka butang. Importante jud kay ni. Duha ra ni siya ka butang igsoon, pero I hope na makagets mo. Okay? Una-una, acknowledge God's sovereignty or supremacy. Okay? To know your unique purpose in life, you must acknowledge God's sovereignty, the one who has the full authority in your life, that you can't do anything without God. John 15:5. So, igsoon, when acknowledging God as the supreme authority sa ato ang life, dinha na nato na mahibaluan nga naa ta unique purpose. Kay useless kaayo igsoon higala nga kanang maningkamot ta manginabuhi tag ato pero wala tay giila nga Dios sa ato ang kinabuhi. Kung wala ka nag-ila og Dios sa imong kinabuhi igsoon, kuana na lang ni i-skip na lang ni nga video. Okay? Kay dili ni para sa imuha. Pero kung nag-ila ka igsoon sa ato ang buhi nga Dios nga mo ipinakadako,
and then you want to know ang imuhang unique purpose sa imuhang kinabuhi, then this is for you. Maybe this could be a reminder, or maybe this could be a kanang pagdasig sa imuha karon. So, when knowing our unique purpose in life, kinahanglan i-acknowledge nato ang pagka-sovereign sa Ginoo, pagka-supreme sa Ginoo nga kontrolado niya tanan. Nga naa siya tanan, naa siya full authority sa ato ang kinabuhi. But the good thing sa ato ang buhi nga Dios, He is God of love. Okay? It is His character. Dili God has love. God is love. It is His nature. It is His character. Dili ipamugos sa Ginoo ang iyahang gugma, igsoon. Ang tinuod nga gugma dili ginapamugos. Okay? So, although naa siya supreme authority sa ato ang kinabuhi, of course, kinarespeto pod niya ang atong matag desisyon, no? Pero, mao lagi na, sa matag desisyon nga ato ang ginahimo, sigurado nga naa ka sa maayo nga track, nga naa ka sa maayo nga road, nga naa ka sa maayo nga decision making. Okay? Sigurado igsuon nga kanang ang imuhang pag-ilas sa Ginoo, ang imuhang pag-honor sa Ginoo, mag-reflect sa imuhang life. Dili lang kay kutob lang ta sa baigsuon. So, when acknowledging God's sovereignty, dinha na nato mahibaluan nga naatay unique purpose nga gi andam sa Ginoo. Okay? Can a person still survive without God? Literally? Makasurvive ba ka ang tao igsoon? Literal, kung wala siya Ginoo. Ako makaingon kog oo. Pero naay dakong kalahian sa mga tao nga wala nagatuo sa Ginoo. Okay? Example. Kita kabalota nga ang Japan is a very advanced and modern country, no? Karon na panahon. Pero kabalo ba maigsoon that Japan, according sa ako ang research, in year 2017, Japan had the 7th highest suicide rate in the OECD at 14.9 per 100,000 persons, and was considered a major issue in Japan ang suicide. Kana sila ha, grabe na sila ka-advanced sa when it comes sa economics. And in 2019, the country had the 2nd highest suicide rate among the G7 developed nations. Kabalo mo sa G7 developed nations, the group of 7, it is an organization of the world's 7 largest so-called advanced economies, which dominate global trade and international financial system. They are what countries? They are Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, and United States. Ug sa Asia, ang Japan lang ang naka-apil. So grabe sila dungog no kung huna-hunaon. Pero ang ilahang suicidal rate hastang taasa. Di mo makapangutana ana. So isa ni siya ka example, no? Isa ni siya ka example nga pwede ta magkinabuhi, pwede nato mag-gain ang tanang butang sa kalibutan, pwede ta mo dato nga wala ang Ginoo, pwede kaayo, pero naay kalahian. Naadyoy kalahian igsuon. So anong gi-share nako ni kay nangutana ko ba, nag-reflect ko samtang naga-study pod ko, unsay best example nga mabuhi gihapon ang tao bisag wala siya gatuo Ginoo sa tinuod nga Dios. Okay? Mabuhi gihapon.
makita gihapon nimo ang economic growth sa iyang kinabuhi siguro. Pagkaroon siya sa daghang sakyanan, magkaroon siya daghang mga kabtangan. But then, naa joy makalahian. Wala sila joy. Dili sila maka-survive sa emotional problems. Di sila maka-survive sa kanang illness. Kaya nga naman, kung i-search nimo ang causes sa suicide igsoon sa Japan, ang causes kay health issues. Nganong number one ang primary reason sa ilahang suicide cases is ang health. Kay ngano overwork permi ang mga tao, kadalasan mga lalaki. Overwork permi ang mga tao dito. Then mukuan ba mo buguin an extra mile jud bisag dili na kaya sa lawas. Okay, dili na kaya sa lawas, muguin an extra mile para sa economic growth, para sa dungog sa nation, something ing ana. Pero ang kapalit ana ang ilahang health. Okay? And mostly pag makabalo sila nga naa sila mga ingana na mga sakit kanang himalat nga na siguro sila, dinha na sila mo commit og suicide. And ikaduha nga reason nganong nagka-commit sila og suicide tungod sa problem sa depression sa trabaho. Sabi no, ni increase sila economically pero spiritually, emotionally, they are so weak. Mao nay kalahian igsoon sa mga tawo nga naay Dios ug sa mga tawo nga walay Dios sa kinabuhi. Yes, makakuan gihapon ka, madato ka. Uy, madato ka. Magkaroon kag sakyanan. Basahan ta mo igsoon. Biblical pud na siya. Biblical pud na siya. Unsay gingon din na sa Proverbs chapter 1 verses 30 to 32. Busa sila wala mabuot sa akong tambag. Wala ni tuman, wala na minaw. Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan ug mga busog sa ilang kaugalingong mga lalang. Biblically. Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay pagtagad mo patay kanila ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang maglaglag kanila. Ana gud ko pagka-recall na ko ani nga verse bahala. Tinuod jud, mo patay jud. Mo patay sila ra po hinungdan nganong nangamatay sila tungod lang pud sa ilahang kaugalingon mga binuhatan. And here comes the spiritual side. So, adto ta sa ilahang belief. Okay. So, nag-research po ko. Sa po kayo belief sa mga Japanese people, no? So, ingon dito nga, ang mga Japanese people, traditionally, nagabelieve sila o naa sila religion nga Shinto. Shinto. Meaning, the way to the gods. Okay? Basahon ako ha. Shinto does not have absolutes. No absolute right and wrong. Delikado na. Wala daw right and wrong. Oh my God. And nobody is perfect. An optimistic faith, as humans are thought to be fundamentally good. Ang mga tao jud gihimo nga maayo. Mao na ilang kuan belief. And are thought to be fundamentally good. And evil is believed to be caused by evil spirits. Shinto gods are called kami. Okay? Ang ilang mga gods are called kami. K-A-M-I. They does not have founder nor scriptures. Wala sila scripture. Wala sila scripture. Wala sila founder. Kita naman tayo founder. Si God, no? Nag-ingon din they does not have founder nor scriptures. Shinto is deeply rooted in the Japanese people and traditions. Kami are sacred spirits which take the form of things and concepts important to life such as wind, rain, mountains, trees, rivers, and fertilities. Human became kami after they die and are revered by their families as ancestral kami. Ang most important kami nila dito is the sun goddess Amaterasu. So mauna ang ilahang tinuuhan igsoon. So
So sa mga Kristohanon din ha, adto tag Japan, magkuanta, mag-share ta sa pulong sa Ginoo. Kay luoy jud kay sila. Na-realize na ko bahala, uy. They were blinded spiritually. Muna nga dali ra kay sa ilaha ang magkuan, sa ilaha ang mag-suicide, mo kitil og kinabuhi. So habang naga-reflect ko ba, ako nga hala, uy, bless lang jud giay gihapon ning ang Pilipinas ba kay. Although some countries gina-consider nila nga poor country ang Philippines, pero seldom lang jud ka maka kuan, seldom lang ka makadungog nga na nga ni taas ang rate sa suicidal, no? So nganong gi-share na ko ni kay kita as tawo ginatagaan ta og free will sa Ginoo, but ang pinaka the best jud natong buhaton is we do God's commandments accordingly, nga kana bang malipay nato siya. Nganong niingon ko kanang accordingly kay wala man pud gi kuan, wala man pud gi sugo sa Ginoo nga makadaot para sa ato. Mura kog amahan o ginahan nato. Naabay an amahan o ginahan igsuon nga musugo siya ang anak nga mabuhat og daotan, di ba? Wala. Siguro kung naay mga anak, mga adik, no, naana sa bangag na, kumbaga, no, bangag na. Pero ang Ginoo igsuon, ginapaabot niya sa atoa, gusto gid niya ipabuhat sa atoa nga mutuman ta sa iyahang mga sugo. Nga naman, He is a holy God, He is a righteous God. And biblically igsuon, no, kung masukihanon ta or kanang pagkasukihan nato, mo resulta jud, no, mo resulta jud nga mapatay ta spiritually, mo resulta jud sa kanang wala tay padulngan, no. Luoy ka ayo ning nagkuan ko ba, naghuna-huna og luoy mga tawong ing ana, no, nga wala jud nakabalo sa kamatuoran, wala kaila sa Ginoo. Kung dili na nila kaya ang depression, kung dili na nila kaya ang mga problema, mapakamatay na lang sila. Nagtuor ba sila nga mahimo silang God? Dili jud nato na buhaton, since nga nagatuo ta nga sovereign ang ato ang buhi nga Dios, nga mao ay tag-iya sa ato ang mga kinabuhi. So nag-ingon din ha, what you sow you reap. Galatians 6:7-8. If you sow from flesh, you reap destruction. If you sow from the Spirit, you will reap life everlasting, no? So biblical jud kay igsuon nga say ato ang ipugas, maani jud nato. Okay? Kanunay pud nagpasidaan ang atong buhi nga Dios igsuon nga naadjay result sa kanang dili ta motuman sa iya. God will really punish according to the results of our deeds, no? Jeremiah 21:14. Magresulta jud, magpunish jud ang Ginoo according sa result sa ato ang mga mali na mga binuhatan, no? Biblical na igsuon, biblical jud na. Ang kalibutan mo ingon og na karma, pero no consequence na kung moadto ta sa Bible igsuon, consequence na, resulta na sa atong pagkagahi, sa atong pagka disobedient at tubangan sa Ginoo. Karon igsuon na siguro yung mga tanaw. So okay ra di ay nga dili dato nga nangalagad or mga lagad, okay ra kaayo, biblical pud igsuon. Dili man need nga dapat dato ka nya mga lagad, kasi dili man need nga dato ka igsuon. Proverbs 15:16. Better is little with fear of the Lord than great treasure and trouble with it. Mas maayo nga anak kay gamay, mong gaway ra ka, no, nga naay kahadlok sa Ginoo, na tuod kay daghang kayamanan pero daghan tuod kag problema, no? Biblical. Proverbs 16:8. Better is little with righteousness than great income without righteousness. O biblical gihapon, bahala gamay ang imuhang kwarta igsuon, no? Bahala dili daghan, no? Basta kay naay righteousness.
kaysa dako kag income pero gikan man pod sa gikan man pod sa bodol, gikan man pod sa drugs, gikan man pod sa mga illegal na mga business. So dato tuod mo pero illegal man pod, so dili mas maayo ning gamay nga gikan sa pagkamatarong, no? So Proverbs 37:16 ang sige nga a little that a righteous man has is better than many riches of the wicked. O, di ba? Biblical kaayo. Na ayo ka problema igsuon nga masulod ka sa simbahan, ikaw ray balik-balik og sinina nga pangsimba, okay ra jud na, wala na nagtan-aw ang Ginoo igsuon. Bahalag ing ana ra ta ka kuan ang uban gani, ang uban daghan kaayog sinina halos kada Domingo lahi-lahi. Bahalag ikaw balik-balik, murag ako babalik-balik. Kay gamay ra mang dadala nga sinina. Bahalag balik-balik ang mga sinina. Bahalag gamay ra tagkabtangan basta kay naatay Dios sa kinabuhi. So I hope igsoon nga naatay gamay nga nakutlo no sa atong unang puntos karon nga gihisgutan. Then unsa may giingon sa wisdom ni Lord nga kinahanglan nato nga maminaw sa iyaha, no? Ilho nato siya, i-acknowledge nato ang iyahang pagka-sovereign, and kikinahanglan po nga maminaw ta sa mga propeta sa Ginoo, mga alagad sa Ginoo, kung nag-correct sila sa atoa, kung nagmaymay sila sa atoa, labi nang naa sila nakita nga sayop sa atoa gi-correcta, hala paminaw jud igsoon aron dili distraction ang ato ang mahiaguman sa mga ulahing adlaw, no? Okay, so hating God's wisdom is spiritual suicide. Once nga mag-hate ka sa wisdom nga gikan sa Ginoo igsoon, you are committing spiritual suicide already. So igsoon pasidan-an ta ka karon, please paminaw sa spiritual wisdom nga gikan sa Ginoo. Kung naa ka sa inyong church, hala paminaw in taon sa mga warning sa Ginoo sa imong ginabuhi, no? Kay basig na mahiaguman nato ang distraction sa ato ang kinabuhi, lisod jud kayo igsoon. So ikaduha, discover your capability according to God's word. So manang capability nato, giftings, ability, talent, line of work. So 1 Corinthians 12:4-6 nag-ingon siya din ha. Now there are different kinds of gifts but the same Spirit, and there are various kinds of ministries but the same Lord. And there are various kinds of working, but it is the same God who works in all. Okay. So, ingon ko din sa Ephesians chapter 4 verse 7. But to each one of us, grace has been given according to the measure of the gift of Christ. So, gusto ka makabalo sa gifts? Daghag gifts igsoon. Romans 12:48, basahan na ay gifts of mercy, na ay gift of kanang teaching, na ay gift of kanang teaching, prophecy, daghan kaayo igsoon. But dilibot pasabot kina siya gift of prophecy, mas dako siya pagtuon, no? Dili ana ang balang espiritu igsoon. We are one in the spirit. Dili siya taas og faith sa imuha. Different lang jud ta giftings. Even gani ang pagka mahinatagon igsoon, gift na siya kay nabay payay uban nga gift sa ubang mga Kristohano igsoon nga wala dili nato na maating. Okay, na gi-share na nako na sa akong unang nga video nga na ayaw ka insecure kung naa siya gift of teaching unya ikaw wala. Nga naman naa kay specific, naa kay unique nga gift nga gikan diha sa Ginoo. Nga giandam sa Ginoo for you to bless others, nga motuo sila sa Ginoo, mo believe sila sa Ginoo. And sometimes, you know what? Sometimes where we came from, God will use it to bless and inspire others to believe in God.
example na lang si Nick Vujicic, no? Si Nick Vujicic na nakakakuan mo anak nga tao igsoon nga walay kamot ug walay tiil, pero grabe gigamit siya sa Ginoo in the area sa ministry nga mag-inspire sa mga daghang tao. Nga nahimo pod siyang Christian, naminyo siya, nagkaanak siya, bisag wala siya'y kamot ug tiil. So ingana ba nga ikaw one day gamiton pod ka sa Ginoo to inspire others, ang imong story, gamiton sa Ginoo ang imong testimony para ang uban nga makapaminaw, makarelate sa imong, ma-inspire sila to follow God, to really kanang obey the commandments of God, kay nakita nila nga pwede man gani mahitabo sa imong life, pwede pod sa ilaha mahitabo. And for the encouragement verse, conclusion verse, igsuon na makita sa Proverbs 1:33, ang sige ingon diha, but apan bisan kinsa nga mamati ka nako, magapuyo sa kasiguruhan ug magmalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. So kita igsuon once nga kabalo taon sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili ta angay mahadlok, dili ta maangay mahadlok sa atong future, dili ta angay mahadlok sa unsay ugma, dili na nato na problemahon nga naman ang Ginoo mo oy supreme sa tanan, mo ay nag-control sa atong kinabuhi mo nang kung dako kag pagsalig sa Ginoo, di na kaangay magproblema. Nga naman nakabalo ka nga ang Ginoo na ay maayong plano sa imong kinabuhi, na tagaan kaniyag good future, ug tagaan kaniyang paglaom kanunay bisan usahay na ay times nga mura ka surindero na ta, pero tungod sa atong pagtuo sa Ginoo padayon ang ato ang kinabuhi igsoon. So I hope and I pray nga naatay na kutlo bisag gamay ra igsoon. So daghang salamat di ay sa mga tawong naminaw hangtod karon. So gusto dayon ako magpasalamat no sa mga friends nako sa abroad, sa anywhere in the world nga nag-comment, nag-react sa sermon videos. Salamat kay igsoon nga bisan gamay na amoy nakutlo, and I am not really asking you nga mag-subscribe kay wa jud koy kuana na, wa jud koy kanang kalibutan o gingon na no. The reason why I posted sermon videos is to really encourage some of the people nga labi na dili makasimba, no, dili maka-fellowship, labi na mga friends nato nga naa sa gawa sa abroad nga never jud sila magkaroon o kahigayonon nga makasimba. Then hopefully nga reach out ang mga pulong sa Ginoo sa inyong kasing-kasing, and thank you so much sa mga nag-personal message, nag-thank you, makatambok sa kasing-kasing, and to God be the glory sa inyong mga kinabuhi. And I hope na one day maka-inspire pod mo sa ubang tao to really believe the true God sa atong mga kinabuhi. So dalaygon ang Dios. To God be the glory forever and ever.